Lucas Madrigal, isang 32 anyos sa gwapo, mayaman at notorious sa playboy, ay hindi kailanman inakalang magigising siya isang araw na may malaking problema. Hindi sa negosyo, hindi sa babae, kundi sa kasambahay niya. Si Jessa, ang kanyang 29 anyos na kasambahay, ay isang simpleng babae na walang balak makisali sa mga katarantaduhan ng amo niya. Pero isang malaking pagkakamali sa isang drunken night ang nagdala sa kanila sa isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Wait! Paano nangyari to? Sigaw ni Lucas habang hawak-hawak ang test result na positive si Jessa. Ako nga dapat ang magtanong yan, boss. Sigaw pabalik ni Jessa. Hindi naman kita tinulugan ah. Hindi ba dapat may actual na, Wag mo nang ituloy! Sigaw ni Jessa sa namumulang muka. Kailangan natin ng DNA test. Madiing sabi ni Lucas na nakakunot ang noo. Excuse me? Singhal ni Jessa habang nakatayo sa harapan niya. Hawak ang bewang. Hindi ko naman inibento to, boss. Hindi ako yung tipong magpapabuntis for clout. Napakamot si Lucas sa ulo. Hindi niya rin naman sinasabi na nagsisinungaling si Jessa. Pero paano ba naman ito nangyari? Ano ba tingin mo sa akin? Ni hindi mo nga ako mahawakan ng 1 minuto? Nang hindi ko tinutulak yung mukha mo? Ismid ni Jessa. Hindi nga kasi kita type. Sagot ni Lucas. Ngunit napahinto siya nang makita ang masamang tingin ni Jessa. Ako rin naman, hindi kita type. Hindi ako na-attract sa mga bossy, babaero at feeling pogi. Saglit na tumahimik ang paligid. Pero paano ka nga nabuntis? Ano to? Milagro? Immaculate conception? O may stalker ako nagkalat ng... Hindi na nga niya natuloy ang sasabihin nang tampalin si Jessa ang kanyang noo. Napahawak si Lucas sa noo niya. Damn! Ang sakit nun ah! Kung hindi mo ko gustong paniwalaan, magpa-DNA test tayo. Sigaw ni Jessa. Bukas sa bukas din. Sagot ni Lucas, sabay tungo sa cellphone niya para tumawag ng doktor. Dumating ang araw ng DNA test. Halos hindi makatingin si Lucas kay Jessa habang hinihintay nila ang resulta. Sa loob ng clinic, tahimik silang nakaupo habang pinapaikot-ikot ni Jessa ang kanyang daliri sa mesa. Nang lumabas ang doktor, hawak ang envelope para silang nasabugan ng bomba. Mr. Madrigal, Miss Jessa, seryosang bungad ng doktor. Ang resulta ng DNA test ay... Napakapit si Jessa sa armrest sa upuan niya. Si Lucas naman ay parang gusto mag-backflip palabas ng kwarto. It's a match. Nalaglag ang panga ni Lucas. What? Napaurong naman si Jessa. Lintik. Nagpanting ang tenga ni Lucas. So totoong buntis ka nga sa akin. Bakit? Gusto mo bang iba ang tatay? Sigaw ni Jessa. Wala ko sinabi na ganyan. Sigaw din ni Lucas. Nagkatingin na silang dalawa. Parehong hindi makapaniwala sa sitwasyong napasok nila. Bago ang lahat ng kaguluhang ito, may mas magulong nakaraan sina Lucas at Jessa. 3 taon na ang nakalipas mula noong sila ay magkasintahan. Noon, mahal na mahal ni Lucas si Jessa. Siya ang tipo ng lalaking hindi nagpapakatino para kanino man. Pero kay Jessa lang siya naging seryoso. Ginawa niya ang lahat para rito. Binili ng mamahaling bag, sinama sa mga business trips, binigyan ng credit card, lahat. Pero isang araw, nahuli niya si Jessa sa kondo ng ibang lalaki. Sa galit ni Lucas, pinabayaran niya kay Jessa ang utang nitong 1 milyon dahil kung hindi ito makakapagbayad, ipapakulong niya ito. Dahil wala namang pera si Jessa na ganoon kalaki, kaya naisip ni Lucas na gawing kasambahay si Jessa. Magtatrabaho sa kanya ng libre hanggang mabayaran niya ang utang nito sa kanya. So
Nabuntis nga kita? Da, Pero paano? sinabi ko na ngang hindi ko alam. Biglang napaisip si Lucas. Wait. Nung gabi na yun, may ginawa ba tayo? Namula si Jessa. Huwag mo na ipaalala. Hindi makapaniwala si Lucas. Ang dating babaeng iniwan niya dahil sa pangloloko, ngayon buntis na sa anak niya. Tangina. Anong gagawin natin? Anong natin? Ikaw ang gumawa nito sa akin! Sigaw ni Jessa. Napahawak sa sentido si Lucas. Pakiramdam niya ay nalintikan siya ng hindi inaasahan. Tahimik lang si Lucas habang nakatitig sa test result. Sa isang banda, gusto niyang isigaw sa mundo na isa itong malaking pagkakamali. Sa kabilang banda, hindi niya maikakaila na ito ang realidad. May anak siya sa babaeng pinakaayaw niyang makita araw-araw. Walang hiya. Bulong niya sa sarili at napasabunot sa buhok. Pero kasabay ng galit, may unti-unting sumisiksik sa utak niya. Kasalanan niya rin ba ito? Kung hindi siya nagpaalam kay Jessa noon, kung hindi siya naging abala sa negosyo, kung hindi siya nagpakalasing ng gabing yun, napakagat siya sa labi. Hindi ko alam kung anong pinagagawa mo sa buhay mo, Jessa. Pero wala na akong magagawa kundi tanggapin to. Matigas niyang sabi. Baka sa mukha ni Jessa ang kaba, pero agad din itong napairap. Wow! Ang bait mo naman. Gusto mo ng trophy? Napatingala si Lucas. Pilit pinipigil ang inis. Hindi nagtagal, nag-text siya sa matalik niyang kaibigang si Aiden na agad namang game sa isang drinking session. Sa isang high-end na bar, umiinom na si Lucas habang nasa harapan niya si Aiden na masyadong enjoy sa gin. So, let me get this straight. Yung ex mong cheater na maid mo ngayon, buntis sa anak mo? Saad ni Aiden. Napairap si Lucas. Thanks for summarizing my misery. Tumawa si Aiden. Punyeta, Lucas! Kahit sa pelikula, hindi ko na-expect na mangyayari to sa'yo. Oo na, tumawa ka lang dyan. Sagot niya at tinungga ang alak. Pero seryoso, anong plano mo? Kasi bro, may anak ka na. Biglang napayuko si Lucas. Putang ina, hindi ko na alam. Tahimik na dinignan siya ni Aiden. Alam mo kung anong mas masakit? Ano? Mas naiinis ako sa sarili ko kesa kay Jessa. Napataas ang kilay si Aiden. Bakit naman? Kasi, dati gusto kong makaganti sa kanya. Gusto kong pagsisihan niya lahat ng ginawa niya sa akin. And now, puta, nagawa kong patirahin siya sa bahay ko. Pinapalamon ko. Tapos ngayon, may anak na kami. Tumawa ulit si Aiden. So basically, ikaw ang natrap sa revenge plan mo? Hindi sumagot si Lucas. Tinunggalang ulit ang baso niya. Tangina, ang malas ko. Kung malas ka, bakit kita binabati? Binabati saan? Congrats, Daddy Lucas! Napatigil siya. Naiinis talaga siya sa sarili niya. At higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit may kung anong gumugulo sa kanya. Isang bagay na hindi lang galit, kundi isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Isa lang ang sigurado, malupit ang mga susunod na buwan sa buhay niya. Pagkatapos ng gabing yun, para nabago ang buong atmosphere sa bahay ni Lucas. Dati, oo, mataray siya kay Jessa. Lagi siyang may pasaring, lagi may pangaasar, pero ngayon, mas malala. Tahimik, walang kahit anong patutsyada. At mas nakakatakot yun. Dati, kahit papaano, may reaction pa si Lucas sa lahat ng ginagawa niya. Pero ngayon, parang hindi siya nakikita. Isang umaga,
Habang nililigpit ni Jessa ang pinakainan ni Lucas, aksidente niyang natabig ang baso ng tubig sa harapan nito. Sorry! Huwag mo nang ulitin. Napakagat siya sa labi. Lucas, bakit parang asama na tingin mo sa akin lately? Tanong niya, pero walang naging sagot si Lucas. Hindi niya alam kung bakit, pero ang sakit nun. Napayuko siya. Akala niya sanay na siya sa galit ni Lucas, pero hindi siya sanay sa pagiging invisible sa harapan nito. Dati kahit papaano, kinakausap siya nito. Kahit puro pangiinis, at least may reaksyon. Pero ngayon, wala. Para siyang multo sa bahay na to. Dati, mas gusto niyang hindi siya pinapansin ni Lucas. Pero ngayong nakuha na niya yun, bakit parang mas mahirap? Isang gabi, hindi niya maintindihan kung bakit, pero masama ang pakiramdam niya. Buntis nga kasi siya. Wala siyang gana. Tapos parang nanginginig siya sa lamig. Nasa sala siya, nakabalot ng kumot habang nilalabanan ang pagduduwal. Sinubukan niyang tumayo, pero parang bumigat ang katawan niya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang ganoon, pero maya-maya lang may narinig siyang isang malalim na buntong hininga. Pagdilat niya, may mainit na kumot na bumalot sa katawan niya. At doon niya nakita si Lucas, nakatayo sa tabi niya. Nakakunot noo, nakahalukip-kip. Bakit ka nanginginig sa lamig? Malamig na tanong nito. Hindi ko alam. May pagkain ka bang kinain na bahal sa buntis? Hindi ko rin alam. Tss, buntis ka, pero hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Pinapahalagan ko naman. Kung pinapahalagan mo talaga, hindi ka magkakaganyan. Mas lalong lumamig ang tingin ni Lucas bago ito bumuntong hininga. At bago pa siya makasagot, naglakad ito palayo. Iniwas siyang nakablangko. Pero hindi niya napigilang hawakan ang kumot na iniwan nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung bakit, pero para may kung anong init na sumingit sa malamig na mundo nilang dalawa. Simula noong gabing natulala si Jessa sa lambing na hindi naman sinadya, bumalik ulit ang dating atmosphere sa bahay. Tahimik, walang pakialamanan, pero hindi ibig sabihin nun pinabayaan siya ni Lucas. Tuloy pa rin ang check-ups at pag-inom niya ng vitamins at iba pa, pero bukod doon, hindi siya kinakausap ni Lucas kung hindi talaga kailangan. Parang nagiging routine na lang. Umaga, kakain silang dalawa pero walang usap. Pagkatapos, aalis si Lucas para sa trabaho. Bago magtanghali, may ipapadeliver siyang pagkain para kay Jessa. Gabi, uuwi si Lucas pero didiretso sa kwarto. Parang wala lang siya. Parang ginagawa lang ni Lucas lahat dahil kailangan. At hindi niya alam kung bakit, pero ang bigat sa pakiramdam. Isang hating gabi, nagising si Lucas. Hindi niya alam kung anong oras na, pero parang may naririnig siyang ingay sa kusina. Bumangon siya at tinignan ang orasan. 3:00 na madaling araw. Napakunot ang noo niya. Bumaba siya at doon niya nakita si Jessa nakaupo sa sahig, nakayakap sa tiyan, parang hindi maipinta ang muka. Anong ginagawa mo? Malamig niyang tanong. Napatingin si Jessa sa kanya, halatang nagulat. Wala, mahina niyang sagot. Wala. Umuupo ka sa sahig ng kusina ng 3:00 na madaling araw at wala lang? Napayuko si Jessa. Nahihilo lang, parang nasusuka, pero wala naman lumalabas. Tumikhim si Lucas. Kung hindi mo kaya, humiga ka na lang sa kwarto mo. Hindi sa sahig ng kusina. Ayoko pang matulog. Anong gusto mong gawin? Bantayan kitang nakaupo dito? Hindi sumagot si Jessa, kaya napabuntong hininga siya. Okay, dito ka lang. Sabi niya bago lumabas ng kusina.
Ilang minuto lang bumalik siya na may dalang mainit na tubig at bisket. Tubig, baka sakaling makatulong. At least, huwag kang mahulog sa sahig kung mahihilo ka ulit. Napatingin si Chesa sa kanya na parang naguguluhan. Wala ka dapat isipin. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kinuha ni Chesa ang tubig at tinanggap ang biskit. Hindi siya nagsalita. Kinabukasan, maagang bumaba si Lucas mula sa kwarto. Tulad ng dati, walang imikan habang kumakain sila ni Jessa sa dining table. Si Jessa, tahimik lang na kumakain, habang si Lucas naman, nagbabasa ng email sa phone niya. Wala silang balak makipag-usap sa isa't isa. At mukhang magiging normal na sana ang umaga nila kung hindi lang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang taong hindi inaasahan ni Jessa. Lucas! Napalingon silang dalawa. Nanlaki ang mata ni Jessa nang makita kung sino ang pumasok. Si Madam Eleanor at Don Frederick, ang mga magulang ni Lucas. Napakurap siya, hindi makagalaw. Mom, Dad, anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ni Lucas. Pero imbes na sumagot, napako ang tingin ng ina nito kay Jessa. Anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw ni Eleanor. Halos mapaatras si Jessa. Ano Jessa? Sagot! Napailing si Lucas at tumayo. Mom, stop it. Napalingon si Eleanor sa anak. Stop it? Stop it? Lucas, bakit nanditong babaeng to? Anong ginagawa niya sa bahay mo? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa'yo noon? Napayuko si Jessa. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Bakit pinatira mo siya rito? Walang ka-emosyon ang mukha ni Lucas. Diretso siyang tumingin sa kanyang ina. Buntis siya. Para bang natigil ang oras. Napakurap si Don Frederick, habang si Eleanor naman ay nanlaki ang mga mata. Ano? Halos pabulong na tanong ng ginang. Buntis siya. Malamig na ulit ni Lucas. Saglit na natulala si Eleanor, parang hindi niya alam kung paano niya ipoproseso ang narinig. Hindi pwede yan! Lucas! Sabihin mong nagbibiro ka lang! Ngunit tumahimik lang si Lucas, kaya doon na napahawak sa kanyang dibdib ang ina. Anong ginawa mo? Halos nanginginig si Eleanor. Hindi mo ba naisip kung sinong babaeng to? Hindi mo ba naisip kung anong ginawa niya sa'yo noon? Nagpakawala ng buntong hininga si Don Frederick. Lucas, anong plano mo? Wala akong ibang choice. Obligasyon ko to. Nanlalambot na napaupo si Eleanor sa isang upuan. Nanginginig ang kamay, halos mahimatay ito. Samantalang si Jessa, tahimik lang. Hindi niya alam kung dapat pa siyang sumagot o dapat na lang siyang lamunin ng lupa. Hindi na nakayanan ni Jessa ang bigat na sitwasyon. Hindi na niya kinaya ang mga matalim na salita ni Eleanor. Ang pagkagulat ni Don Frederick at higit sa lahat, ang malamig na paninindigan ni Lucas. Kaya imbis na manatili sa dining area, mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto, tsaka niya lang napansin na nanginginig ang kanya mga kamay. Napaupo siya sa gilid ng kama, mahigpit na hinawakan ang tiyan. Dahan-dahan, bumagsak ang mga luha niya. Hindi niya inexpect na ganito kahirap. Alam niyang galit pa rin ang magulang ni Lucas sa kanya dahil sa nangyari noon. Pero hindi niya akalaing ganito nila ipaparamdam na hindi siya welcome sa buhay ng anak nila. At mas masakit dahil kahit si Lucas walang ginawa para protektahan siya, alam niyang wala itong pakialam sa kanya. Pero masakit pa rin. Isang oras siyang nanatili sa loob ng kwarto. Hindi siya lumabas, hindi siya gumalaw. Tahimik lang niyang iniiyak ang lahat.
hanggang sa marinig niya ang tunog ng kotse mula sa labas. Napapikit siya, pinunasan ang mga mata. Alam niyang nakaalis na ang mga magulang ni Lucas at pati si Lucas. Dapat ay makakaramdam siya ng ginhawa. Dapat ay mas okay na siya. Pero hindi. Mabigat pa rin ang dibdib niya. Kaya nagpasya siyang lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Pero na mabuksan niya ang pinto, bigla siyang natigilan. Dahil ang inakala niyang wala ng tao sa bahay, mali pala siya. Nakita niya si Lucas, nakaupo sa sofa, nakasandal, nakatingin sa kisame na parang may iniisip. Napakunot ang noo niya. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Mahinang tanong niya. "Malilit ka na sa work." Dahan-dahan bumaling ang tingin ni Lucas sa kanya. At sa unang pagkakataon, ngayong araw, wala siyang nakitang galit sa mukha nito. Tama ba to? O gunig-guni lang niya? Malamig pa rin ang boses ni Lucas, pero hindi na kagaya kanina. Paano ako aalis kung alam ko nasaktan ka? Napakurap si Chesa. Hindi siya agad nakasagot. Hindi niya ine-expect yun. Hindi kita gustong makita sa ganitong sitwasyon. Dagdag ni Lucas. Lalo na at dala mo ang anak natin. Nadatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi man siya mahal ni Lucas, kahit papaano may pake ito sa kanya. At sa ngayon, sapat na muna yun. Makalipas ang ilang araw, hindi nagbago ang ugali ni Lucas kay Chesa. Cold pa rin siya. Walang lambing, walang kahit anong sign na may nararamdaman siya para kay Chesa. Pero kahit ganoon, may mga bagay siyang ginagawa na hindi maitatangging may malasakit pa rin siya rito. Gaya ngayon, pagod na humiga si Chesa sa kama matapos ayusin ang kwarto niya. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagbubuntis, pero minsan mabilis na siyang mapagod. Pinikit niya ang mga mata, pero bago siya tuluyang makatulog, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Nagmulat siya. Nag-aalangan kung dapat pa niyang buksan. Pero bago pa siya makatayo, bumukas na ang pinto at bumungad si Lucas. May hawak itong isang baso ng gatas. Anong ginagawa mo?" Hindi siya sinagot ni Lucas. Lumapit lang ito at inilapag ang baso sa bedside table niya. Ubusin mo yan, bago ka matulog. Malamig na sabi nito. Tinigdan lang ni Chesa ang gatas. Tapos bumaling ulit kay Lucas. "Bakit?" Hindi niya napigilang itanong. Napailing si Lucas at dumiretso na sa pinto. Buntis ka. Kailangan mong uminom niyan. At bago pa siya makapagsalita, lumabas na ito ng kwarto at sinara ang pinto. Iniwan siyang nakatulala. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon si Lucas. Ang cold niya buong araw. Parang wala lang siyang pakialam, pero sa mga maliliit na bagay tulad nito, bigla na lang siyang may ginagawa para sa kanya. Napatingin siya sa baso ng gatas, at sa kabila ng inis niya kay Lucas, hindi niya maiwasang mapangiti ng kaunti. Hanggang isang gabi, usually umuuwi na ng alas 7 si Lucas. Pinakamatagal ay alas 8, pero alas 10 na at wala pa rin ito. Kaya hindi maiwasan ni Chesa ang mag-alala. Kahit antok na siya ay hindi muna siya natulog at piniling hintayin ang pagdating ni Lucas. Hindi mapakali si Chesa habang nakaupo sa sofa. Hinihintay ito. Ilang beses na siyang tumingin sa orasan, pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang mag-alala. Kanina pa dapat siya natutulog. Pero paano? Paano siya magpapahinga kung hindi pa umuuwi si Lucas? Alam niyang hindi niya ito responsibilidad. Alam niyang wala siyang karapatang mag-alala. Pero kahit anong pilit niyang isiksik yun sa utak niya, hindi niya kayang baliwalain ang katotohanang hindi pa ito nakakauwi. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Dali-dali siyang tumayo at naghintay.
Ilang segundo lang, bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Amoy alak, pero hindi ito lasing. Pagtingin nito sa kanya, halatang nagulat ito. Gising ka pa? Hindi ako makatulog, sagot niya. Napakunot ang noo ni Lucas. Bakit? Paano ako magpapahinga kung hindi ka pa umuuwi? Naningkit ang mga mata ni Lucas. Anong ibig mo sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ako mapakali, Lucas. Alauna na madaling araw. Hindi mo malang sinabi kung nasaan ka. Hindi mo malang ako tinext. At bakit ko naman kailangan gawin yun? Napahinto si Jessa. Tama nga naman, wala siyang karapatang hingin yun. Ayokong iniisip mong responsibilidad mo ko. Malamig na dugtong ni Lucas. Dahil hindi mo naman ako responsibilidad. Alam ko yun. Pero kahit papaano, gusto ko lang malaman na ligtas ka. Natahimik saglit si Lucas, pero halata pa rin ang inis sa mukha nito. Napahawak ito sa sentido at bumuntong hininga. Dapat natutulog ka na, Jessa. Hindi ka pwedeng magpupuyat. Buntis ka. Paano kung may nangyari sa'yo sa labas? Paano kung... Jessa, huwag kang OA. Iritadong putol ni Lucas. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Nagkatinginan sila. Pero, since nandito na rin naman tayo, gusto kong itanong ang isang tanong na dati-dati ko pang pasan-pasan. Bakit mo ko niloko noon? Para bang napako si Jessa sa kinatatayuan niya. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Lucas. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Kita niya ang lamlam ng alak sa mga mata nito, pero hindi yon ang dahilan kung bakit ito nagtatanong. Hindi ito dahil lasing si Lucas, dahil hindi ito lasing. It was pure curiosity, pure pain. At sa loob na maraming taon, ngayon lang niya ulit nakita ang sakit sa mga mata nito. Napabuntong hininga si Lucas at umiwas ng tingin. Alam mo, kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawang ipagpalit ako noon. Napayuko si Jessa. Alam niyang may kasalanan siya. Alam niyang wala siyang kahit anong excuse sa ginawa niya. Pero paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano niya sasabihin kay Lucas ang totoo? Napakagatlabi si Jessa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Lucas. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat nang hindi ito lalong magalit sa kanya. Kaya imbes na sagutin ito, iniwasan niya ang tingin ni Lucas at bumulong. Lucas, gabi na. Kailangan na nating magpahinga. Pero hindi ito nagpatinag si Lucas. Lumapit ito sa kanya. Pinanatili ang malamig na ekspresyon sa muka. Hindi, Jessa. Ngayon na. Gusto kong marinig ang sagot mo ngayon. Napasinghap siya. Alam niyang hindi siya basta-basta tatantanan ni Lucas. At wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Kaya napabuntong hininga siya. Hindi kita niloko, Lucas. Nakita niyang kumunot ang noo nito. Ano? Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa, habang si Lucas ay nakatayo pa rin, nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin siya sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Alam kong sa tingin mo may nangyari sa amin ng kaibigan mo. Alam kong iyon ang nasa isip mo simula noon. At kahit anong gawin ko, hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko. Hindi ko pinakinggan dahil nahuli kitang kasama siya. Malamig na tugon ni Lucas. Napapikit si Jessa. Pilit pinipigil ang pag-aalala sa masakit na gabing yun. Oo, nahuli mo ko nandoon sa kondo niya. Pero hindi ko ginusto yun, Lucas. Hindi siya sigurado kung dapat pa niya sabihin ang lahat. Pero huli na para umatras, nilakasan niya ang loob niya. Lasing ako noon. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon.
Mahina niyang paliwanag. Nagising na lang ako na may ginagawa siya sa akin. Biglang nalamig ang ekspresyon ni Lucas. Naningkit ang mga mata nito habang dahan-dahang naupo sa kabilang side ng sofa. Anong ibig mo sabihin? Humarap si Chesa sa kanya. Sinubukang ipaliwanag ng mas malinaw. Wala akong maalala noong gabi niyan, Lucas. Ang huli ko natatandaan, umiinom kami kasama ang iba pang kaibigan. Tapos, nagising na lang ako sa kondo niya. Nakita niyang unti-unting bumigat ang tingin ni Lucas. Sinubukan ko ipaliwanag sa'yo noon, pero hindi mo ko pinakinggan. Hindi mo ko binigyan ng pagkakataon dahil sa nakita mo, agad mong inisip na niloko kita. Tahimik lang si Lucas, nakatingin sa kanya na parang iniisip ang mga sinasabi niya. Malamig pa rin ang mukha nito, pero may nakita siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo. Pero kung totoo man, bakit hindi mo ginawa ang lahat para patunayan yan noon? Napangiti si Chesa, isang mapait na ngiti. Sinubukan ko, Lucas. Pero ikaw mismo ang hindi nakinig. At doon natigilan si Lucas. Para may kung anong bumabagabag sa kanya habang nakatitig kay Chesa. Hindi pa rin niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ilang taon niyang inisip na pinagtaksilan siya ng babaeng minahal niya noon. At ngayon, malalaman niyang baka hindi pala totoo ang lahat. Napailing siya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Tumayo siya mula sa sofa at tumingin kay Chesa. Matulog ka na. Buntis ka. Kailangan mong magpahinga. Tumango lang si Chesa. Halatang pagod na rin sa usapan nila. Hindi na siya nagsalita pa. Dumiretso na rin siya sa sarili niyang silid. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya magawang matulog ng maayos. Ang mga sinabi ni Chesa sa kanya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Napapikit siya at bumuntong hininga ng malalim. Hindi niya maitindihan kung bakit parang may bahaging gustong maniwala sa sinabi ni Chesa. Pero may parte rin sa kanya na hindi matanggap. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Bumaba siya at nadatnan si Chesa sa kusina. Nag-aayos ang pagkain niya sa mesa. Napatigil ito na makita siya. Kising ka na pala. Tumango lang siya at naupo sa tapat nito. Tahimik lang nilang pinagmasdan ng isa't isa. Napansin niyang may eye bag si Chesa. Halatang hindi rin ito nakatulog na maayos. Napatingin siya sa taas ng gatas sa harap niya. Alam niyang si Chesa ang naghanda nito. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang baso at iniabot sa babae. Nagulat si Chesa. Bakit? Uminom ka ng gatas. Ikaw ang mas nangangailangan niyang kaysa sa akin. Natahimik si Chesa. Alam niyang hindi yun normal na ginagawa ni Lucas. Pero sa simpleng paraan, may nararamdaman siyang unti-unting pagbabago rito. Hindi pa ganap, pero may kakaiba. Kinuha niya ang baso at uminom. Si Lucas naman, tahimik lang nang pinagmasdan siya. Matapos ang agahan, nanatili lang silang tahimik. Walang gustong maunang magsalita. Si Chesa, hindi alam kung dapat pa siyang magpasalamat sa munting pag-aalalang ipinakita ni Lucas. Si Lucas naman, hindi na sigurado kung bakit niya yung ginawa. Napansin ni Chesa ang wristwatch ni Lucas. Late ka na. Anya, sinubukan putulin ang katahimikan. Tumingin lang si Lucas sa kanya, tsaka tumayo. Alam ko. Umiling si Chesa. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi sumagot si Lucas. Kinuha lang niya ang coat niya at bago pa tuluyang lumabas ang pinto, bahagya siyang lumingon kay Chesa. Pag may nararamdaman kang hindi maganda, tawagan mo ko. Malamig niyang sabi bago umalis. Napatitig si Chesa sa pinto nang tuluyang lumabas si Lucas. Ano yun? Concern?
Pero bakit parang ang sungit pa rin? Napailing siya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Dapat, inis siya kay Lucas. Pero bakit para may kung anong init na gumapang sa dibdib niya? Nasabihin nitong tawagan siya kapag may nararamdaman siyang masama. At worst, bakit parang ang tigas sa mukha ni Lucas? Pero kinikilig siya? Kinagabihan, tulad ng dati, hindi pa rin nagpapakita si Lucas kahit lagpas 10:00 na ng gabi. Napabuntong hininga si Jessa. Alam niyang hindi niya dapat iniisip kung nasaan ito, pero hindi niya mapigilan, lalo na at ilang beses na siyang nakakita ng babaeng kausap nito sa opisina noong minsan bumisita siya para mapatingin sa doktor. Bakit ba ako naiirita? Di ba dapat nga ayoko malapit siya sa akin? Dahil hindi siya mapakali, nagdesisyon siyang gumawa ng gatas para sa sarili niya. Alam niyang yon ang madalas sa ginagawa ni Lucas para sa kanya, pero ngayong wala ito, siya na lang ang gagawa. Habang nilalagyan niya na mainit na tubig ang tasa, biglang bumukas ang pinto. Napatigil siya at agad na lumingon. Si Lucas, nasa may pintuan ito, halatang pagod, pero gulat na makita siyang gising pa. Sinong binabantayan mo? Malamig nitong tanong habang nilalapag ang coat sa sofa. Napairap si Jessa. Siyempre, ikaw. Napakunot noo si Lucas. Bakit mo ko babantayan? Paano ko makakatulog ng maayos kung hindi ka pa umuuwi? Sagot ni Jessa na hindi napigilang ilabas ang inis. Pinanood siya ni Lucas habang inaabot niya ang tasa ng gatas para inumin. Pero bago pa niya maidikit ang labi niya sa tasa, mabilis sa kinuha ni Lucas ang hawak niya. Hoy! Reklamo niya. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Huwag ka masyadong nagagalit. Bawal yan sa buntis. Napanganga siya. Ikaw, lagi kang nakasimangot. Hindi sumagot si Lucas. Imbes, inabot niya ang tasa pabalik kay Jessa. Ubusin mo yan. Napatingin siya sa kamay nito. Kanina lang, parang ang layo-layo ng pakikitungo nito sa kanya. Pero ngayon, hawak-hawak nito ang tasa ng gatas at iniaabot sa kanya na parang hindi siya isang ex na kinaasaran nito noon. Matulog ka na. Bawal magpuyat. Napangiti si Jessa nang hindi nito nalalaman. Kinabukasan, nagising si Jessa nang may naamoy na kakaiba. Napabangon siya, hinilot ang sentido at lumabas ang kwarto. Pagdating niya sa kusina, halos malaglag ang panga niya sa nakita. Si Lucas, nakatayo sa harap ng kalan, suot ang puting dress shirt na nakatupi ang manggas. May hawak itong spatula habang inihahanda ang isang bagay na sa tingin niya ay itlog o kung ano man ang itsura na sinubukan nitong lutuin. Napakunot noo si Jessa. Anong ginagawa mo? Lumingon si Lucas at nagtaas ng kilay. Hindi mo ba nakikita? Nakita ni Lucas ang reaksyon niya kaya agad nitong pinatay ang kalan. Bakit ka nagluluto? Gusto ko lang. Gusto mo lang? Dati nga halos hindi ka makalapit sa akin. Tapos ngayon, nagluluto ka na para sa akin? Hindi para sa'yo yan. Mabilis na sagot ni Lucas. Napairap si Jessa. Talaga lang ha? Sino bang buntis dito na kailangan ng pagkain sa umaga? Tumahimik si Lucas. Hindi niya maitanggi kasi may punto si Jessa. Napansin ni Jessa ang bahagyang pamumula ng tenga nito. At hindi niya napigilan ang munting ngiti na lumabas sa labi niya. Maya-maya, tumikim ito. Ayaw mo? Tinignan ni Jessa ang nasunog na itlog at napalunog. Pero sa isang banda, hindi niya rin kayang tanggihan si Lucas. Huminga siya ng malalim, tsaka kinuha ang tinidor. Tinusok niya ang gilid ng nasunog na parte at dahan-dahang isinubo. Sinusubukan niyang ngumiti,
pero kitang-kita sa mukha niya ang pagsisisi. Hindi niya alam kung panis ba ang mantika o kung may nahulog na abo sa kawali, pero para siyang kumakain ng uling. Pinapanood lang siya ni Lucas. Hinihintay ang reaksyon niya. Ngumiti siya, kahit gusto na niyang uminom ng tubig. Masarap! Napataas ang kilay si Lucas. Talaga? Tumango siya ng mabilis. Oo, as in, super! Hindi niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang inabutan ni Lucas ng isang basong tubig. Uminom ka na. Kahit di mo sabihin, alam kong hindi masarap. Napatawa si Jessa. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang baso at uminom. Aba, alam mo naman palang hindi masarap pero pinakain mo pa rin ako? Nagtaas ng balikat si Lucas. Gusto mong tikman, di ba? Napailing na lang si Jessa. Ang awkward pero nakakakilig. Hindi niya alam kung paano niya iisipin ang lahat ng ito. Malamig pa ni si Lucas sa kanya, pero hindi niya maiwasang mapansin ang maliliit nitong aksyon. At ang mas nakakainis, unti-unti na naman siyang nahuhulog. Matapos ang breakfast disaster ni Lucas, hindi maipaliwanag ni Jessa ang pakiramdam niya. Parang ang dating Lucas sa minahal niya noon ay unti-unting bumabalik, kahit hindi pa ito siguro aware. At ang mas nakakakilig, hindi niya rin alam kung paano pipigilan ang sarili niyang kiligin. Kinahapunan, nakaupo siya sa sofa habang ini-stretch ang mga binti niya. Nang maramdaman niyang medyo sumasakit ang likod niya, napangiwi siya at marahang hinilot ito. Sakto naman dumaan si Lucas nang mapansin ang ginagawa ni Jessa. Napakunot noo ito. Bakit? Tanong niya, tsaka lumapit na hindi namamalayan. Wala, medyo sumasakit lang yung likod ko. Normal lang to sa buntis. Tahimik lang si Lucas. Hindi siya sigurado kung ano ang iniisip nito. Pero maya-maya lang, bigla itong umupo sa tabi niya at hinawakan ang balikat niya. Nanlaki ang mata ni Jessa. Lucas? Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, marahang minasahe ang balikat niya pababa sa likod. Napasinghap si Jessa. Hindi dahil masakit, kundi dahil hindi niya inasahan ang bigla ang paglalambing nito. Oy, anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Malamig na sabi nito, pero malambot ang haplos sa mga kamay niya. Ayoko marinig kang nagrereklamo na masakit yan mamaya. Napakagatlabi si Jessa. Hindi niya alam kung dapat pa siyang kiligin o matawa dahil sa pagiging awkward ni Lucas. Pero ang totoo, gusto niya to. Gusto niyang maramdaman ulit ang ganitong klaseng pag-aalaga mula kay Lucas. Hinayaan niya ito habang patuloy na minamasahe ang likod niya at hindi niya napansin na unti-unti na pala siyang sumasandal dito. Damay niya ang init ng katawan nito, ang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito sa balikat niya, at ang banayad na paghinga ni Lucas sa tabi niya. Tahimik lang silang dalawa. Parang ang mundo nila bumabalik saglit sa dati. Matapos ang ilang minuto, marahang bumuntong hininga si Lucas at dahan-dahang inalis ang kamay niya mula kay Jessa. Tapos ka na? Pahinga ka na? Tumango lang si Jessa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Salamat. Ngumuso si Lucas. Huwag ka masyadong gumalaw. Sabihin mo kung masakit ulit. At bago pa ito tuluyan lumabas ang sala, biglang nagsalita si Jessa. Lucas? Huminto ito. Tumingala siya rito. Pilit na pinapanatiling normal ang mukha niya. Bakit mo to ginagawa? Saglit itong natigilan bago siya tinignan ng diretsyo. Dahil buntis ka. At pagkatapos noon, nagpatuloy na ito sa pag-alis. Pero para kay Jessa, hindi lang yun ang dahilan. Dahil sa paraan ng paghawak nito sa kanya kanina, sa paraan ng pag-aalaga nito, may bumabalik.
at hindi lang siya ang nakakapansin noon. Madaling araw na pero hindi pa rin makatulog si Chessa. Nakahiga siya sa kama, nakapikit pero hindi mapakali. Kanina pa siya nagpapalit ng pwesto. Pilit na hinihiling na sana ay hindi na niya naiisip ang nangyari kanina. Yung pag-aalaga ni Lucas, yung mainit na haplos ng kamay nito sa likod niya, at yung hindi maitatangging pag-aalala nito sa kanya. Pinilit niyang ipikit ulit ang mga mata, pero sa sandaling yun, bumukas ang pinto. Dahan-dahan, mabagal, napadilat si Chessa. Hinabol ang hininga nang makita si Lucas na nakatayo sa may pintuan. Hindi ito amoy alak. Ibig sabihin, maaga itong umuwi. Pero ang mas nagpatayo ng balahibo niya ay ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Matigas, matalim, pero may kung anong bagay sa likod ng titig na yun. Mainit, mapanganib, at mapang-angkin. Lucas? Napalunok siya at agad na umayos ng higa. Anong ginagawa mo dito? Hindi ito sumagot. Sa halip, sinara nito ang pinto sa likuran niya nang marinig niya ang tunog ng lock. Parang sumikip ang dibdib niya. Mabagal ang kilos si Lucas na lumapit ito sa kama. Ang puting polo nito ay bahagyang nakabukas sa may leeg at kita niya ang matigas sa linya ng panga nito. Gising ka pa. Nanatili siyang nakaupo sa kama. Nakatingala kay Lucas na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Tahimik ito. Hindi nagmamadali. Pero ramdam niya ang bigat na presensya nito sa kwarto. Lucas, anong... Hindi niya natapos ang sasabihin dahil sa isang iglap, yumuko ito. Itinoo ng isang kamay sa kama at inilapit ang mukha sa kanya. Mainit ang hininga nito. Masyadong malapit. Napasinghap siya. Lucas, shh! Napakagatlabi siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso niya. Lucas was being different tonight. Hindi ito lasing, pero parang bangag siya sa kung anumang nararamdaman nito. Para bang hindi na nito kayang pigilan ang sarili. Tingin mo hindi ko nakikita? Napalunok si Chessa. Ano? Nilingon siya nito. Nakangisi, pero matalim ang tingin. Yung paraan ng pagtitig mo sa akin. Yung paraan ng paghinga mo kapag nasa paligid kita. Yung paraan ng pagtakas mo kapag nararamdaman mong lumalapit ako. Napasinghap siya. Agad na umiwas ng tingin. Hindi totoo yan. Hinuli ni Lucas ang baba niya at pinaharap ulit sa kanya. Tignan mo ko habang nagsisinungaling ka, Chessa. Napakagatlabi siya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita dahil alam niyang totoo ang sinasabi nito. Alam mong hindi mo ko kayang takasan, di ba? Bulong nito. Ramdam ni Chessa ang tensyon sa pagitan nila pero hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Kung galit pa rin ba ito? Kung pinipigilan lang ang sarili o kung may mas malalim pa itong nararamdaman. Tingin mo ba? Madali lang sa akin ang lahat ng to. Napatingala siya kay Lucas. Matigas ang panga nito at mahigpit ang kamao. Parang pinipigilan ang sarili. Tingin mo ba, Chessa, na kahit isang beses, hindi ko inisip na balikan ang lalaking yun at wasakin siya sa sarili niyang laro? Napasinghap siya. Lucas, wag mo kong pigilan. Malamig ang boses nito, pero nanginginig ang kamao. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na hinayaan mo mangyari yung sayo. Dahil kung hindi ko pa ito nalaman, dadalhin ko hanggang hukay ang galit na nararamdaman ko sayo. Halos manikip ang dibdib ni Chessa sa narinig. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa biglang tumawa si Lucas, isang mapait na tawa.
Alam mo ba ang mas masakit? Napalunok si Jessa. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa galit ko. Nagulat siya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw kasi hindi niya inaasahan na aminin nito yun. Lucas, hindi ito nagsalita. Pero sa halip na lumayo, lalo itong lumapit. At sa pagitan ng galit, sakit at pagmamahal, mas lalo pang lumalim ang tingin nito sa kanya. Nanatiling tahimik si Jessa. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Lucas. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, pero higit sa lahat, ang pagmamahal na hindi nito matanggal sa sistema nito. At mas lalong sumikip ang dibdib niya nang maramdaman niyang naiiyak na siya. Napakagatlabi siya, pilit na pinipigilan ang sarili, pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Lucas, mahina ang boses niya at bahagyang nanginginig. Napansin niya ang pagkaputol ng paghinga ni Lucas nang makita ang luha niya. Alam niyang galit ito, pero alam niya ring hindi nito kayang tiisin ang makita siyang umiiyak. I'm sorry. Mahina niyang bulong. Pilit na hindi humahagulgol. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Napakuyom siya ng kamao. Pilit na pinapahid ang luha sa pisngi niya. Alam kong huli na para sabihin to. Pero kahit kailan, hindi kita niloko, Lucas. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi nagsalita si Lucas. Nakatitig lang ito sa kanya. Pero may kung anong nagbago sa ekspresyon nito. Ang dating matigas nitong muka, unti-unting lumambot. Lucas, napapikit ito. Parang hindi alam ang gagawin. Hanggang sa isang iglap, hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Pinunasan ang luha gamit ang hinlalaki nito. Tumigil ka na sa pag-iyak. Alam mong hindi kita kayang panoorin ganyan. Napakagatlabi siya. Pilit na pinipigil ang sarili na muling umiyak. Pero sa puntong yon, nang makita niya ang init sa mga mata ni Lucas, alam niyang unti-unting bumabalik ang dati nilang relasyon. Ramdam pa rin ni Jessa ang haplos si Lucas sa pisngi niya. Mainit, nakakapanindig balahibo, at ang titig nito sa kanya, para siyang nahulog pabalik sa nakaraan. Noong siya pa lang ang mundo ni Lucas, noong siya pa lang ang babaeng nakikita nito. Pero ngayon, iba na. Dahil may halong galit, poot, at isang bagay na mas mapanganib, pagnanasa. Lucas, mahina niyang bulong, pero hindi niya alam kung gusto niyang ituloy ang sasabihin. Dahil kahit siya, hindi niya alam kung kaya pa niyang pigilan ang sarili. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit, hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga lapi. Napasinghap siya. Ramdam niya ang init ng hininga nito, ang init ng katawan nito, ang bawat pulso ng tensyon sa pagitan nila. Sabihin mo sa akin, kaya mo ba akong iwasan ngayon? Napakagatlabi siya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang hindi niya kaya. Hinawakan ni Lucas ang batok niya at hinila siya palapit. Hindi magaan ang paghawak nito. Hindi rin malahas, pero ramdam niya ang diin, ang pangaangkin. Matagal kitang tiniis, Jessa. Pero ngayon, wala ka nang kawala sa akin. Napasinghap siya. Lucas. Nagtagpo ang mga mata nila. Mabigat ang titig ni Lucas, puno ng emosyon at pag-aangkin. Si Jessa naman, hindi alam kung dapat pa siyang matakot o bumigay na lang. Dahil sa bawat segundo ng katahimikan, sa init ng palad nitong nakahawak sa batok niya, sa mainit nitong paghinga na dumadampi sa kanyang labi, alam niyang wala na siyang takas. Lucas, bulong niya,
Nangangatog ang boses. Ngunit imbes na sagutin siya, hinapit siya nito palapit. Wala nang pagitan sa kanilang dalawa. Ramdam ni Jessa ang matigas sa dibdib nito, ang init na balat nito laban sa kanya. Ano? Anong sasabihin mo? Napakapit si Jessa sa braso nito. Pinipilit na lumaban sa sensasyong gumagapang sa katawan niya. Hindi natin dapat ginagawa to. Bakit? Pinaikot nito ang hinlalaki sa gilid ng kanyang lape. Tila nilalaro ang kanyang pagpipigil. Dahil sabi mo noon, tapos na tayo. Hindi siya makasagot kasi hindi yun totoo. Hindi pa tapos at hindi kailanman matapos ang ganitong klaseng atraksyon sa pagitan nila. Lalo na ngayon, nahawak na naman siya ni Lucas sa kamay nito. Huwag mong ipilit na lumayo, Jessa. Dumampi ang labi nito sa gilid ng kanyang teka. Sapat lang para dumaan ang kilabot sa kanyang katawan. Dahil alam nating pareho na matagal mo na tong gusto. Bumigat ang paghinga ni Jessa. Ang init ang palad ni Lucas sa balat niya, ang bawat haplos at paghawak nito. Lahat yun ay nagpapahina sa kanyang resistensya. Lucas, mahina niyang tawag. Pero bago pa siya makapagsalita, marahan siyang hinila nito papunta sa kandungan nito. Gusto mong tumigil ako? Mababa ang boses nito, halos pabulong, pero para yung isang utos na hindi niya kayang labagin. Napakagatlabi siya. Kaya niya bang humindi? Sa lalaking kahit kailan ay hindi niya natiis. Sa lalaking siya mismo ang unang nagkasala noon. Pero ngayon ay siya rin ang tanging lalaking gusto niyang angkinin siya ng buo. Hindi siya sumagot. At yun lang ang kailangang sagot ni Lucas. Hindi niya na napansin kung paano siya itinulak pabalik sa malambot na kama. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng katawan ni Lucas sa ibabaw niya. Ang init ng balat nito laban sa kanya at ang masuyo pero dominanteng paraan na paghawak nito sa kanya. Parang sinasabi nitong pag-aari siya nito at walang makakapagpabago doon. Isang iglap at naglaho ang lahat ng pagitan sa kanilang dalawa. Sa bawat halik, sa bawat dampi ng palad ni Lucas sa kanyang balat, sa bawat bulong nitong pangalan niya, alam niyang wala na siyang kawala. Dahil ngayong gabi, siya lang ang nasa mundo ni Lucas at wala nang kahit ano pa ang makakapaghiwalay sa kanila. Nagising si Jessa sa pakiramdam na mainit na bisig na nakapulupot sa kanya. Sa unang segundo, hindi agad niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Hanggang sa maalala niya ang mga nangyari kagabi. Ang bawat halik, ang bawat haplos, ang bawat pag-angkin ni Lucas sa kanya, at kung paano siya bumigay ng buong buo. Napapikit siya, sinusubukang pigilan ang ngiti sa kanyang lapi. Pero paano niya pipigilan ng kilig na nararamdaman niya kung mismong si Lucas ang nasa tabi niya ngayon. Nang lumingon siya rito, nakita niyang gising na pala ito at tahimik siyang pinagmamasdan. Tila nagkulat si Jessa. Gising ka na. Bahagyang ngumiti si Lucas pero may kakaibang lambing sa titig nito ngayon. Hindi na katulad ng dati. Hindi na puno ng galit o hinanakit. Kanina pa. Matagal kitang pinagmamasdan. Bakit? Dahil gusto kong tandaan kung anong itsura mo pagkatapos mong ipaalala sa akin kung bakit kita mahal. Napasinghap si Jessa. Hindi niya inaasahan yun. Lucas. Umupo ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal kita, Jessa. Halos matunaw siya sa kinatatayuan niya. At wala na siyang ibang gustong gawin kundi sabihin din ang totoo. Mahal din kita, Lucas. At sa sagot niyang yun, isang halik ang dumampi sa kanyang lapi. Hindi na puno ng galit o pananapik, kundi ng pagmamahal na matagal nang hinahanap-hanap ng kanilang dalawa.
Matapos ang matagal na panahong hinanakit at tampuhan, sa wakas, bumalik na sila sa dati. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong natutong ipaglaban ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin na wala ng balakid dahil dumating ang mga magulang ni Lucas. At sa 3 araw nilang pananatili sa bahay, alam ni Jessa na hindi magiging madali ang lahat. Alas 3 ng hapon, wala si Lucas. Nasa trabaho ito, kaya si Jessa lang ang naiwan sa bahay kasama ang mga magulang nito. Habang naguhugas siya ng plato, biglang lumapit ang mami ni Lucas sa kanya. Nagpapagamit ka lang kay Lucas. Napahinto si Jessa. Hindi ko alam kung talagang mahal mo siya. O ginagamit mo lang ang bata sa sinapupunan mo para makuha ang gusto mo. Napakagatlabi siya. Mahal ko po si Lucas. Dati mo nang pinatunayan na hindi mo siya mahal. Hindi ba at niloko mo siya? Napasinghap siya sa sakit ng mga salitang iyon, pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Napatigas silang dalawa nang makita nilang nakatayo si Lucas sa may pintuan, halatang kagagaling lang sa trabaho. Matigas ang mukha nito habang nakatingin sa ina nito. Ma'am. Malambig nitong tawag. Nagulat ang ina ni Lucas. Anak, akala ko late ka uuwi. Lumapit si Lucas kay Jessa at hinawakan ito sa bewang bago lumingon sa ina niya. Ayoko nang makarinig na kahit ano pang masama laban kay Jessa. Siya ang mahal ko at gusto ko siyang irespeto niyo. Napayuko ang ina nito at sa unang pagkakataon naramdaman ni Jessa na unti-unting bumabawas ang galit ito sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat, si Lucas ang palagi nagtatanggol sa kanya. Kinabukasan. Hindi mo ba alam na bawal magbuhat ng mabigat? Ano bang iniisip mo, Jessa? Muling nagbuntong hininga si Jessa habang nakaupo sa sofa at tahimik na nakikinig sa sermon ng ina ni Lucas. Kanina lang naglinis siya ng kaunti sa sala at aksidenteng napansin ito ng ginang. Wala pang 5 minuto, sunod-sunod na ang mga payo at pananelmo nito. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ikaw na nga lang ang pinili ng anak ko, kahit alam mong ayoko sa'yo. Tapos hindi mo pa alagaan ang dinadala mo? Pinipilit ni Jessa na huwag mapikon. Hindi rin naman niya gustong mapagod. Pero bago pa niya masagot ang ina ni Lucas, bigla niyang naramdaman ang malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang hita. Nagulat siya na makita ang tubig na bumababa sa kanyang mga binti. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Nagpanik ang mami ni Lucas. Diyos ko! Pumutok na ang panubigan mo! Doon na tuluyang nagising ang diwa ni Jessa. Po? Anong po? Kailangan natin pumunta sa ospital. Ngayon din! At sa hindi inaasahang pangyayari, ang mismong babaeng hindi siya gusto ang siyang nagdala sa kanya sa ospital. Sa ospital. Tayong dalawa lang ang nandito? Mahina niyang tanong habang kinakabahan sa sakit na nararamdaman. Lucas is on his way. Sagot ng mami ni Lucas habang hawak ang kamay niya. Huminga ka lang na malalim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumoble ang sakit na naramdaman niya. Napahawak siya sa kamay ng ina ni Lucas at sa gulat niya, hinawakan din siya nito pabalik, mas mahigpit pa. Laban, iha. Ilabos mo yang apo ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jessa ang taus-pusong pag-aalala ng babaeng dating ayaw sa kanya. Hindi niya alam kung ilang oras siya nag-labor, pero wala mapagsidlan ang saya niya nang sa wakas, mailabas niya na sa mundo ang kanilang healthy baby boy. Ilang araw ang lumipas. Tahimik na pinagmamasdan ni Jessa ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa crib. Ilang araw na siyang nasa ospital at sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay unti-unting nagbabago ang mundo niya.
Wala na siyang dapat patunayan, wala na siyang dapat ipaglaban, dahil sa wakas, tanggap na siya. Ngunit isang tao pa ang hindi niya alam kung tuluyan na siyang napatawad, ang mami ni Lucas. Napalingon siya na marinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Nakita niyang pumasok ang ginang, dala ang isang maliit na basket ng prutas. Tahimik itong lumapit sa kanya at naupo sa tabi ng kama niya. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang segundo, hanggang sa marinig niya ang buntong hininga ng ginang. Galit pa rin ako sa ginawa mo noon kay Lucas. Napatingin si Chesa sa kanya. Kahit ngayon, kapag naiisip ko kung paano siya nasaktan dahil sa'yo, hindi ko maiwasang mainis. Napalunok si Chesa. Hindi alam kung ano ang isasagot, pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang ginang. Pero, kaya kitang patawarin. Napatigil siya. Tinignan niya ang ina ni Lucas na nakatingin ngayon sa apo nito. May kakaibang lambing sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang sanggol. Dahil mahal ka ng anak ko, at dahil napakagwapo ng apo ko, hindi napigilan ni Chesa ang pagtulo ng luha niya. Salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Muli siyang tinignan ng ginang bago nito hinawakan ang kamay niya. Huwag mo nang saktan ulit ang anak ko. Mahigpit siyang hinawakan ang kamay nito. Hindi na po. At sa sandaling yun, alam niyang nagsimula na ang tunay na kapayapaan sa kanilang pamilya. Ilang buwan matapos manganak. Babe, handa ka na? Napangiti si Chesa habang tinitignan ang sarili niya sa salamin. Suot niya ang isang simpleng ngunit eleganteng puting gown. Walang masyadong dekorasyon, walang masyadong detalye, eksaktong tulad ng gusto niya. Handang-handa na. Nakita niya sa salamin ang pagmamalaking tingin ni Lucas sa kanya. Suot nito ang isang simpleng itim na suit, ngunit kahit anong suot nito, napakagwapo pa rin nito sa kanyang paningin. Halika na. Hinihintay ka na ni Baby Louie. Nakangiting sabi ni Lucas. Napangiti si Chesa habang tinutungo ang pinto. Sa araw na ito, hindi lang sila magiging magkasama bilang mga magulang. Magiging mag-asawa na sila. At sa kanilang harapan, ang kanilang anak, ang puweba ng pagmamahal nila. Na magsimula ang seremonya, napaluha si Chesa. Dumaan sila sa napakaraming pagsubok. Pero ngayon, hawak niya ang kamay ng lalaking pinakamamahal niya. At sa harap ng lahat, sa harap ng Diyos, sa wakas, magiging totoong pamilya na sila. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Okay mga kakulay, thank you all so much for listening this beautiful story. Maraming salamat po talaga. By the way, kumusta po kayong lahat dyan? I hope everyone is doing good and healthy. Thank you so much, so grateful sa love and support niyo sa Kulay TV. Thank you to my co-author, Regine, and thank you to our narrator, Miss Crystal. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kaayong salamat. See you sa next story.